arson ba o short circuit? Anong paniniwala nun yun, di ba? Kasi busy-busy ako noon ng bonggang-bongga nung nagkaroon ng sunog dyan nga sa DPWH doon sa kanilang BRS building. Meron bang gasolina na natagpuan? Meron bang gas? Kasi alam mo, pag finorensic mo yan, alam yan ng mga forensic expert. Pag finorensic mo yan, mga kababayan, alam yan kung sinunog ni Lisa Tanas. Alam yan, makikita nyo yan kung sinunog ni Lisa yung DPWH na yan o hindi. Nagtataka ka, di ba? Nasunog, pero sabi nila, sabi ng bangag na administrasyon, alam mo, kaduda-duda talaga, parang yun lang, you know, sinasabi may problema sa circuit break, short circuit. Imposible yan, mga palangga, kasi meron yang regular na para maintenance sa kanila, di ba? Chine-check yan, yung mga outlet, equipments, and everything, di ba? Ano to? For sure, may sinunog sila dyan na lalabas ang mga pangalan ng mga bangag na ito. Maaring nandiyan ang pangalan ni Tambalos Dos, ni Zaldico, kung sino pa na mga kasabwat nila. Imagine mo sa kagsagsagan ng kainitan nitong issue ng flood control na to, biglang masusunog yung DPWH. Sabi nga, ano to? Coincident lang? Perfect timing lang? Sabi ni Bambi. Ngayon sabi ko nga, mga kababayan, kung matino lang talaga, wala ka na nga matino sa bangag administration. Ang punto natin dito, ano kaya ang makikita, kahit nasabihin pa naman, mga kababayan, yes, forensic can tell the cause. But as we all know, parang dramatization lang. Can even pass a coincidence. Yes, wala na nga yan. Kahit nasabihin mo pa may forensic expert tayo, dudoktorin nila yan. Di ba? Yun yung usually sinasabi ng mga cover-up na may short circuit lang. Even yung may mga engineers ba dito? Alam nyo yan kung ano itsura ng sunog from that short circuit na sinasabi dun sa sinadyang sunog. Baka mamaya, may gas na sinabog doon, may flammable na kung ano. Tapos yung particular particular area na lang yan, yung kanilang gustong sunugin. Madali lang mahuli yan. Alam mo, sa Amerika, my God, ang dali-dali yan, di ba? May bakas kumbaga. May bakas kung anong klaseng sunog. Bakit pinili lang? Bakit dyan lang nasunog yung mga yan? So ginagago tayo, DPWH yan, mga engineers yan. Sabi ko nga, isang tingin lang yan ng isang electrical engineer. Kung yan ay galing sa short circuit o yan galing sa sunog ng kandila o sunog ng gas. Pero alam na natin yung mga hayop na yan. Kasi gusto talaga nilang, sabi nga ni Chavez Singson, ito ang pinaka-worst na ma-source pa si Bangag sa tatay niya, which is true. Mainit pa rin ang issue sa flood control at mainit pa rin na gusto nilang i-impeach na naman, di ba? Sisimulan daw nila yung impeachment, magkaroon ng reversal ang desisyon sa Supreme Court. Baliktad na talaga, mga palangga. Baliktad na ang nangyayari dahil yung investigation nila, tapos biglang si Sara na, tapos ngayon, nasunog. Ano ba talaga ang dapat gawin ninyo? Ayun, si Asong Trillanes, ang mastermind daw nitong flood control na to, si Pangulong Duterte. At si Bongo, tignan ninyo, bakit kung mastermind si Pangulong Duterte dahil galit na galit dyan si Lisa Tanas at si Bangag? Dapat first year pa lang o second year pa lang ni Bangag, dapat tinira na nila ang Pangulong Duterte. Hinanap na nila kung ano yung makikita nila doon. Kung ano makikita nila doon na ninakaw o involvement ni Pangulong Duterte. So, kitang-kita natin, mga kababayan, na wala ng kapaguran itong mga hinayupak na ito. Kasi ang intention talaga nila, ano ang sabi ng mga walang hiya dito, tungkol kay Sara. Senado handa na sa Sara Duterte impeachment trial, sabi ni Soto. Ayaw nila tigilan si Inday Sara. Sabi ito, handa na ang Senado sa paggawa ng impeachment trial ni Vice President Sara sakaling baliktarin ng Korte Suprema ang naunang desisyon na i-declare na unconstitutional. Ito yung sinabi ni Soto. Sabi niya, personally, yes, the answer is in the affirmative nung in-interview siya. Sabi niya, the Senate itself, yes, if the Supreme Court says they are reversing their decision, then we will move to reclaim the articles of impeachment from the archives. Diba? Nung July nga, in-archives nila. Ngayon, sinabi ko na sa inyo, talagang tatargetin nila si Inday Sara. Kaya nilagay nila si Remulla. Tignan mo yung headline ngayon. Halos wala ng Zaldico. Halos wala ng Romualdez. Di ba? Dati, atak-atak. Romualdez, Zaldico, back-to-back sila sa kanila, dahil sa expose ng mga diskaya, ng mga witness, ng mga kasabwat nila. Ngayon, Pangulong Duterte na at si Senator Bongo yung kanilang tinitira. Ganito sila mag-twist.
maybe later, meron akong pasabog sa inyo. Dahil hawak ko na ang buong dokumento ng pagkagurgur kay Tantoko galing sa opisina ng Coroner's Office. Ay, i-present natin yan sa inyo kasi gusto nilang burahin yun eh. Dahil hawak na tayong dokumento, ipakita ko sa inyo isa-isa. Complete documents na talagang hindi pwedeng pagsinungalingan ng bangag administration na sila ay mga addictus. Yan ang gusto nilang pagtakpan. Well, ipo-forward ko sa dapat forwardan. Pero tapusin lang natin to, itong issue dito sa arson-arson na ito. Patindi ng patindi ang nangyayari sa Pilipinas. Sabi nga ni Linda Abueg. Exactly. Patindi ng patindi, palubog ng palubog. Ang daming nakikialam, akala natin boses, mga artista, mga dating artista, na sila ay concerned sa korupsyon, pero sabi ni Remulla, paimbestigahan daw nila kung yung nangyari sa DPWH na sunog, arson or what. Sabi ko nga, kahit anong imbestigan nila, wala na po tayong maaasahan sa gobyerno ni Bangag. Dahil magkakasabwat sila. Sabi ni Remulla, I'm asking the NBI and the Bureau of Fire to check if it's arson. Kung ito'y sadyang sinunog o aksidente. Madali namang malaman kung arson yan eh. Sabi niya, hopefully at natural cause yan. Sino pa hindi na natin paniniwalaan tong mga dahil kung may pagmamahal, kayo mga artista kayo, nanggang ngaw-ngaw lang kayo sa korupsyon, pero hindi nyo kayang manindigan, ayaw nyong gamitin yung platform ninyo para mawakasan na si Bangag, mawakasan na ang mga addictus, hindi nyo pa rin ginagawa. Wala kayong pakialam sa bayan ninyo. Ngayon naman sinasabi ng Bangag administration. Ang sabi, hahabulin, tutuligsain daw nila ang gustong magpabagsak kay Bangag. Yun ang ginagawa nila sa akin, di ba? Ano pa ginagawa nila? Ano ginagawa nila sa amin ni Harry? Tinatamnan kami ng mga kaso. Ano ginawa kay Chavit Singson? Tinatamnan o ginagawa ng mga kaso-kaso, binubuhay ang mga kasong walang kakwenta-kwenta. Ano ginagawa kay Day Sara? Ano ginagawa kay sa atin lahat? Sa kay PRRD? Binatikos ni Chairman Emeritus Dr. si Antonio Goycia ang umano'y masaybang plano kay Pangulong Bangag Jr. at ang kanyang pamilya. Ito yung sinabi pa rin ni Day Sara na gugurgurin, na may just in case na gugurgurin na si Inday, may gugurgur sa kanila. Alam nyo, sila nga ang nagplano na ipagurgur si Inday at saka ako. Yan yung kasong nilalaban ko dito. Isa yan. Diba na gusto nila akong ipagurgur. Ngayon, tutuligsain at hahabulin daw nila yung mga gustong magpagurgur kay Bangag Jr. Basahin nga natin, okay? Kasi itong dating Duterte na may vlog yata na sinasabi, alam na daw ni Pangulong Duterte na hindi siya makakalabas doon sa ICC kaya daw ipapagurgur si Bangag. Mga kababayan, ito'y lahat kasinungalingan. Siyempre, umaasa pa rin tayo na makalabas ang Pangulong Duterte. Pero kung tayo ay dudukutin natin ng sabay-sabay yan, di ba? Kung dudukutin ng mga taga-dahig yan, dahil ngayon may mga palangga natin dyan, ang sabi hahabulin nila, ang pagpapabagsak daw kay Bangag ay pagpapabagsak ng gobyerno. Bobo kayo. Ang pagpapabagsak kay Marcos Jr., dahil siya isang adik, isang magnanakaw, ay pagliligtas sa isang gobyerno. Dahil siyang naglulustay ng pera, nagnanakaw ng pera, inag-a-addict dyan sa Malacanang. So, ililigtas namin. Kung may nagdadasal man na one day, mag-overdose na si Bangag at nang magurgur niya na yung sarili niya gugurgur sa kanya. Diba? Ang laki ng pasalamat ng isang gobyerno, ng isang estado. Sabi ko nga, hindi yan pagpapabagsak ng gobyerno. Pagpapabagsak ng isang addict. Diba sa batas natin, o sa batas, not only sa batas natin. Kaya nga tayo, diba, bawal ang pulburon. Bawal ang anong klaseng pulbura. Okay, pulbura. Ngayon, yung nag-a-addict sa ng pulburon, nandoon sa Malacanang. Ngayon, hindi pwedeng pabagsakin yung buwaka ng inang yan. Pero yung mga ordinaryong, mga maliliit na mga addictus sa kalye, yung mga pushers yan, mga hinuhuli, yan si Marcos Jr., matatapos din yan. Hindi yan pagpapabagsak ng gobyerno dahil ang tunay na nagpapabagsak ng gobyerno ay si Marcos Jr. Si Lisa Tanas,
si Tambaluslos at lahat ng mga kasabwat nila. Ang kongresista, ang mga senador, yaan ang nagpapabagsak ng gobyerno, mga adik at kawatan. So kung pababagsakin mo ang isang adik, isang magnanakaw, isang smuggler, isang kidnapper, nakatulong ka sa bayan mo, nakatulong ka sa estado, na-save mo ang gobyerno ng Pilipinas sa isang pamumuno ng adik-adik.